So sa video na to, pag-usapan naman po natin kung paano mag-generate or paano mag-create ng QR code sa Microsoft Word. Hello partners, magandang araw muli. So sa video na to, pag-usapan naman po natin kung paano mag-generate or paano mag-create ng QR code sa Microsoft Word. So, po, let's go. So, open lang po tayo ng Microsoft Word, blank document, no? Then, para mag-create po or mag-generate ng QR code, kailangan po muna natin mag-install ng isang add-ins, no? So, sa iba-ibang version ng Microsoft Office, so minsan nagkakaiba rin kung saan makikita yung add-ins. So far dito po sa aking Microsoft Office 365, so makikita po yung add-ins dito sa harap, no? Nasa home tab, then sa bandang right side makikita po yung add-ins. So may iba naman po sa insert, no? Pagka sa insert tab, makikita nila sa ribbon dito sa bandang kanan yung add-ins. So paiba-iba po. Meron naman pong iba na under dito po sa developer tab. Ayan, meron po dito, may add-ins din dito, no? So hanapin niyo lang po sa inyong Microsoft kung saan po makikita yung add-ins. Then i-click lang po natin yung add-ins, no? Then, ito na po yan yung hinahanap po natin. Itong QR for Office, no? Ito po yung ating i-add. Pero kung sakali pong hindi pa po ninyo makita, pwede po natin i-click itong Get Add-ins. Then dito po sa may Store, no? I-click lang po itong Store. Then pwede po natin i-search. I-search po dito yung QR for Office. Yan. So ito po siya, no? Then i-add lang po natin siya. Click add. Okay, continue. Then dito po sa bandang kanan, no? May dialog box po dito. May another window na lalabas. So nakalagay enter the URL text you'd like to encode, no? So para mag-generate po ng isang QR code, kailangan po natin ng URL. So ano-ano po ba yung pwede po natin gawan ng QR code? So halimbawa po, meron po tayong mga account sa Facebook, no? Yung mga page po natin sa YouTube. So yung mga bagay po na meron tayong mga URL, so pwede po natin yan gawan ng QR code. So ano naman po ang kagandahan ng may QR code? So kung may QR code po tayo, pwede po i-scan na lang po natin siya at automatic po mapupuntahan na po natin yung ating gustong puntahan na halimbawa yung account po natin sa Facebook nga, no? Or kung ano man pong klase na website, pwede po natin puntahan sa pamamagitan lang po nung pag-scan ng QR code na ginawa po natin. Okay? So bigyan po natin mamaya ng halimbawa. So ganito nga po, no? So dito po, nakalagay po ay HTTP, then // tapos dito nyo po ilalagay yung URL ng inyong website o kung ano man po, no? Then dito i-customize nyo po yung kulay nung gusto nyong QR code, no? So pwede pong gawing red, depende po sa inyo kung gusto nyong green. So pero so far black po yung pinaka-common, no? So black na lang po. Then sa background, mas maganda po white na lang po yung background, no? As is na lang po 'yan. Then dito po sa medium, as is na lang din po natin 'yan. Then sa size po nung QR code, so depende po sa inyo. Pwedeng 100 by 100 pixel. So medyo okay na 'yan. Then kiklik nyo na po insert kung gusto nyo na po mag-generate ng QR code. Pero bigyan po natin ng mga halimbawa. So for example, mag-open po tayo ng isang para makakuha tayo ng URL, no? For example, ang aking
channel na lang, no? So for example, ito yung channel ko. Then kukunin ko lang yung pinaka URL, no? Hanggang dito sa www. Hindi na po kasama yung may / yung HTTPS kasi mayroon na siya doon. So ito lang po yung kukunin natin, no? Copy. Then i-paste po natin doon sa nakalagay na dito sa may URL. Paste lang po natin. Then insert, no? Yun. So dito sa ating document, no? Ano lang po natin para magalaw natin siya. Format, then text wrap in front of text. So pwede pa natin siya magalaw. Yan. Ito na po yun yung ating generate na QR code. So once na in-scan po natin yan, ipapakita ko po sa inyo mamaya kung paano i-scan, no? Automatic na makakapunta na ako doon sa aking YouTube channel, no? Yun po yung isa sa mga purpose ng QR code para hindi na po tayo maraming proseso para mag-open, mag-sign in, mag-login, mga ganon, no? So isa po yan sa maganda. So ngayon po try natin mag-scan, no? Open po natin yung ating QR code generator. So yung generate ko po kanina na QR code ay yung URL ng aking YouTube channel, no? So try po natin i-scan kung mag-open po siya. So yan, nakalagay nga rito, no? Then open po natin. So yun, yung in-scan po natin, lumabas po yung aking channel. So ito po siya. Okay, so ganyan po ang isang example kung paano po mag-scan ng QR code na gamit po or na generate po natin mula po sa nilagay natin mga URL. Then pwede mo to i-save sa sa cellphone o kung saan man na pwede mo siyang i-save para in case na mayroong gustong kunyari hindi lang sa YouTube, no, sa ibang website, kung gusto mong mag-visit sila sa website mo, ipakita mo lang yung QR code at i-scan nila, automatic makakapunta na sila sa inyong website. Okay? So yun po yung maganda sa QR code. So partners, sana po nakadagdag ulit sa inyong kaalaman kung paano mag-generate ng QR code sa Microsoft Office Word. So parehas lang po yan sa Microsoft Excel at saka sa Microsoft PowerPoint. Parehas lang po sila. Ganon din po yung proseso. So kailangan mo lang din po mag-add-ins kahit nandun po kayo sa ibang office na software. Ganon din po yung proseso. So okay, thank you very much and God bless.